So yun, good day mga tol. Another day, another upcycling project tayo ulit. At ang gagawin natin ngayon is oval belt bag. Pero ang gagawin natin is sarili nating brand or logo. Tara, simulan na natin to. Pero bago natin simulan ng video, ako nga pala si Romel, Pickup rider sa umaga, upcycling artist sa gabi. Let's go! So for this project is gagamit lang tayo ng pre-lab uniform. So ito, maganda yung tela nito, para siyang pang-pants yung tela niya. Ang goal natin for this video is mapakita sa inyo kung ano yung mga possible logos and details na pwede nating ilabas na sarili na nating logo. Marami kasing nagko-comment sa inyo na gumawa na tayo ng sarili nating brand and product. So ito, tatry natin maglabas kahit isa ng design samples. And pag marami yung nagkagusto is tatry na natin mag-mass produce. Pero syempre yung gagamitin na natin is brand new fabric o kaya yung mga pre-lab fabric pa rin. So, syempre, hindi naman tayo titigil sa pag-upcycling kasi meron din tayong personal reason, mission, kung bakit natin ginagawa yon. So, yon dito tayo sa video is nagawa na natin tong front and back panel niya. And magpo-proceed naman tayo sa paggawa nitong belt strap niya. So, yan. Ganyan lang yung shape niya, maliit lang. So, 4 pieces na cuts lang na ganito. Tapos yan, pagtataklobin. Then, i-insert lang natin yung strap niya dyan sa may pinakagilid na side. Tatahian lang natin siya ng top stitch. Then, yun. Tapos na to. So, yun. Dito na tayo sa exciting part sa paggawa natin ng logo or brand using this Cricut Maker 4. Perfect to guys kung isa kayo sa mga taong mahilig sa arts and crafts. Sobrang excited ako tuwing ginagamit ko to kasi namamanga talaga ako kung paano niya nakakat ng sobrang precise. Sabi ko nga kung hindi lang ganun ka fully book yung lineup natin, siguro ang dami ko ng projects na nagawa dito. So ito, sinimulan na nga natin yung paggawa. Nilapit muna natin yung iron-on materials natin dito sa cutting mat. And nag-design na rin nga pala ako sa Cricut Design Space ng logo design natin. And then ito, i-click lang natin yung make. Tapos i-click lang natin tong load. Then after nyo ma-scan, iilaw naman tong play button. Tapos pipindutin lang din natin siya. Then yun, magsisimula na siya mag-cut. So, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano to kabilis mag-cut. So yun guys, real time yan, hindi yan naka-fast forward, ganyan talaga siya kabilis. So yun, quality. Tapos ito, ipipil na natin siya guys, yung pinaka-logo natin, yung RFAB. Then paplansyahin natin siya using this Easy Press Mini LT. So yun, dito napili natin, i-center na lang yung design natin kaysa sa bottom right. After nyan, painitin lang natin yung plancha. Tapos yan, heat press na natin siya gamit ng plancha. Then pagkatapos nyo planchahin, kailangan natin siya i-rest at least 5 minutes para lumamig siya bago natin tanggalin yung transparent film niya. After that, balik na tayo sa pagtatahi. So yan na. Pinubuo naman natin dito sa part na to is yung pinaka-round nung bag. Nga pala guys, I need your feedback in this project. Go for production na ba? Or comment down below kung ano pa yung gusto nyong sample product na gawin natin na may sarili nating brand or logo. And looking nga po pala ako sa, baka may alam kayo kung saan pwede makapagpagawa ng woven etiketa. Kasi yung last nating etiketa is sublimation lang siya. So kung may kakilala kayo guys, comment down nyo yung shop nila or yung page nila para makapagpagawa tayo sa kanila. So yun lang, thank you in advance sa mga magko-comment and magre-refer sa atin. So ito, patapos na to guys. Na-assemble na lang natin. Pakita na natin in 3, 2, 1. This is the finished product. So yun lang mga tol. This is RFAB, trusting the process and always aiming for progress. Abangan nyo na lang ang ating susunod na upload.